What's up everybody? So today ay share ko sa inyo kung paano ako nagbe-breed ng aking mga daga, yung aking mga rats at mga mice. So yan, pero bago tayo mag-umpisa, pakita ko ulit muna sa inyo iba kong mga alaga dito. So ito na yung sa last video natin na in-upload. Ito na yung pair ng kakatail na nakuha natin. So sure na tayo na cock yung isa, yung pied, tsaka yung pearl ay hen, dahil itong pied na to ay lagi na siyang kumakanta. Nakita ko na yung inaawitan niya yung hen. Sabihin is pinaparisan niya na. Tapos yung last din natin na binili, ito yung cock. Ayan, nesting na sila nung kapares niya. So ayan, kaya naglagay tayo dyan ng bunot. Sa bunot to nakuha ko lang kanina. Ayan, ginagamit lang nesting material. Kasi ayan yung iba nating mga pinches, yung ating society, yan, nakapahinga kaya walang pugad. Ito tatanggalan ko rin yung mga pugad niyan. Yan. Ito may itlog na tong dalawa, yung black line natin. Ito yung nagpo-produce ng 3B. Tapos ito yung aking gold dyan na hen. So nabanggit ko sa may last video na kukuhanan ko rin siya ng kapares. So may nakuha na tayo, dilute na cock. Inaantay lang natin na matapos yung molting stage niya kasi nagmo-molt ulit siya pero nasa 1 year na rin siya, same na to. Mas maganda lang kulay niya dahil nga cock yun. Pagka kasi ng gold dyan ay mas maganda ang kulay. Bali na antay natin matapos yung molting niya para hindi rin siya stress at kukunin natin. So yun, tapos yung kalapate natin, yan, yung mga sisiw malaki na. So yun, punta tayo sa topic natin. So paano nga ba ako nagbe-breed ng aking mga rats? So ayan, ano ang pagbe-breed, paano ang pag-aalaga ng rats at saka mga mice natin. So ayun, ang unahin nating pag-usapan ay pag-aalaga ng rats at saka mice. So una natin tatalakayin dito ay yung enclosure o yung cage. So sa enclosure saka cage naman, so wala namang specific na kailangan, no? Iba-iba. May gumagamit ng naka-rack setup, yung para siyang Durabox, yung may gumagamit ng ganon. Meron din naman gumagamit ng normal na bin, yan, yung bin na solo-solo lang yung mga rats or mice nila. May gumagamit din ng aquarium, yan, gaya ng akin. Sa akin dito ang gamit ko iba-iba actually. Yan, meron tayong bin, merong cage na pang hamster, merong, ito gawa ko lang to. Ito yung nabibili sa Japan Surplus, para siyang drawer. So ayan, para siyang drawer. Tapos nilagyan ko lang ng ventilation sa taas para hindi kulob. Tapos ayan, bali dalawa to dati, and then yung isa nasira lang dahil sobrang rupok na siya dati. Ito marupok na rin to, na basag na, tinapalang ko na lang kaysa masayang. So ayan, tapos sa mga mais ko naman, ayan, ang kulungan natin ay yung maliliit na bin. Hindi naman na kailangan ng sobrang laki. So ayan, magkakahiwalay na sila. So yan lang ang kulungan. So may iba gumagamit din ng mga double cage. Pwede rin gumamit ng double cage, yung mga cage na gawa sa bakal. Yeah. So ang advantage lang ng mga ganito kasi ay mas secured sila. Tapos hindi rin ganun lalamigin yung mga rats. Pero hindi naman sobrang crucial ng about sa lamig. So ayan. At saka sa ganito, mas safe yung mga kusot. Sa mga cage kasi na bakal, di tayo makapaglagay ng kusot para ma-absorb yung dumi. Pero kung ang kulungan niya naman ay bakal na double cage, is pwede siyang rekta ng lupa. Iba ganun ginagawa, rekta ng lupa, para din ma-prevent yung amoy na masangsang. Kasi kapag yung dumi ng mga rats saka ng mga mice saka ihi ay nai-stock, sobrang panghi nila, mapanghi, masangsang. Pero dito sa setup ko na to, dahil nakakuso tayo, ay hindi naman, wala naman silang amoy. Halos walang amoy sila pero depende lang pag sobrang tagal na hindi ka nagpalit ng kuso. Ayun, sa cage, kahit anong cage pwede, depende lang kung paano siya i-maintain, mapa-aquarium man yan o yung bakal na cage. So kahit ano pwede. So yun, next naman tayo. So ano naman yung pinapakain sa kanila, sa mga mice? Magkaiba ba ang pagkain ng mice at saka rats? So hindi naman magkaiba, no? So sa akin, ang ginagamit kong pagkain nila ay gumagamit ako ng pellet, yung pula na pellet. Tapos dog food para sa protein. Pero hindi, kahit naman di kayo mag dog food, okay lang din. Pero ako kasi
Nakasanayan ko naggamit ng dog food kahit dati pa yung una kong mga alaga. Yan, dog food. Tapos nagbibigay din tayo ng gulay. So sa gulay, kahit anong gulay binibigay ko sana pag halimbawa may niluluto dito na may rekado na gulay, yung mga pinagbalatan nun o yung mga tinatanggal na part sa gulay kagaya ng repolyo, yung mga ganon, diba? Tapos mga balat ng gulay na carrots, kalabasa, kahit ano, iba-ibang gulay. So ayan, napakita ko sa inyo sa screen na nagkapakain ng gulay. Yan naman ay sa patola. Ay, patola ba? Hindi ko sure. Matandaan ko anong gulay to. So ayun, sa nagpapakain din tayo ng mga tinapay. Yan, pag may mga sobrang tinapay na hindi na nakakain, gaya ng mga pandesal, yung mga walang palaman na tinapay, bibigay din tayo ng ganyan, no? Tapos mga dahon ng mulberry, kung ano meron lang, kasi ang daga naman talaga, di ba, sa wild, ang kinakain naman talaga ng daga is kahit ano na ma-access niya, kahit ano na nasa paligid niya na edible. So lahat yung kakainin niya. Kaya yun, kahit ano pwede ipakain sa kanila, no, kahit mga karne kumakain din sila actually. Lalo yung mga yan, malakas mga karne yan ng mais. Pag may nakawala akong mais, yun lang ang problema ko dito. Kaya naubos yung mais ko. Sobrang dami ng mais niya yan. So ang nangyayari is pag nakakawala yung mais ko, nakakalusot sila sa gantong screen eh. Yun, kinakarne sila ng mga yan, kinakain sila. So yun, next naman natin ay, so sa breeding naman, no, sa pagbe-breed ng mga rats, ginagawa dito is selective breeding, no. Hindi tayo basta lang breed ng breed, pagkasama-samahin lang yung mga babae tapos lalagyan ng lalaki, no. So selective breeding ginagawa natin. So ang ginagawa kong ratio dito talaga is 1:4. So sa isang enclosure, bali 5 na nakalagay, isang lalaki at 4 na babae. Pero yung babae na yun, hindi lang yung mga babae na basta-basta dyan. Pinipili natin yung mga babae na pang-breeding na, kasi tinitignan natin yung katawan nila, no? May mga sinasaalang-alang tayo na yung healthy ba yung female, mataba ba siya, no? Hindi ba siya malnourished? Kasi pag naglagay tayo ng mga malnourished, kawawa naman kung mabubuntis agad sila, hindi na sila nakarecover sa kanilang katawan. Kaya pinipili natin yung binibreed natin gaya rito. So pakita ko sa inyo. So ito dito naman ay meron tayong 3 female sa isang male. Ayan, ito female to. Ayan. Tapos ayun. So parang pregnant na rin halos ito sa tingin ko, yung babae. So ayan, parang pregnant na rin, pati yung isang brown. So sa ganito kasi kapag naglagay tayo ng rats na 1:4, so hindi naman na kailangan mag 1:1 eh, kasi yung mga rats naman pwede mag-breed sa mas maraming babae. Nililimitahan ng natin yung dami ng babae para naman yung lalaki rin ay nakaka-recover din, no? Kasi kung madami siyang kakastahin, maraming energy mas kakailanganin niya, no? Mas kawawa naman, no? So ayun, ang ginagawa talaga natin is 1:4. So ito kaya 1:3 na lang siya dahil nandito na yung mga napangasawa niya. Yan, actually sa kanya lahat yan. Ito, siya yung tatay yung nandyan, yung nandito, ayan, tsaka yung nandito na mga pups natin dyan, sa kanya rin yan, mga anak niya. Tapos sa pagbe-breed din, no, dalawang types yung pwede natin gawin. Meron tinatawag na colony breeding o yung 1-by-1 breeding. So sa akin, para siyang pinagsama ko siya. So colony breeding kasi ito yung ginagawa ng iba na kagaya ng ganito. Ayan, colony siya. And then pag nabuntis yan, dyan lang siya hanggang sa mga anak siya, dyan lang siya. Sama-sama sila dyan, kasi ang rats naman at mga mice ay ano yan, yung pag nanganak isa sa kanila, inaalagaan nila yung mga anak ng kasamahan nila, no? Kaya halimbawa yung 3 babae, nanganak sila dyan, tulong-tulong sila sa pagpapalaki ng mga anak na yun, kahit anak siya nung kasamahan nila, ganun. Pero sa akin kasi dati ginagawa ko yun, pero sa akin ngayon ginagawa ko ganito, yung solo lang siya sa cage. Gaya na to, pag nabuntis na yun nandyan, tapos malaki na talaga yung tiyan, at natsansya ko na mga ilang araw lang manganganak na siya, halimbawa tsansya ko is mga 3 days na lang bago siya manganak, binubukod ko na siya. Kaya ayan, kaya papansin nyo, ayan, ito bagong panganak lang to, mga 2-day-old lang to, yung mga anak na yan, 2-day-old. So ginagawa ko pagka buntis na yung
babae, pag manganganak na siya, kinukuha ko na. Nililipat ko na siya sa mga bin para solo sila, para iwas stress, no? Kasi yun din ang disadvantage ng colony breeding. Minsan kasi talaga nai-stress sila pag may kasama, no? Kasi tinry ko na rin dito yung colony breeding sa dito sa aquarium dati. Tinry ko dito ay colony breeding. Ang nangyari is naubos yung anak. Ang nabuhay siguro parang dalawa lang. Pero ang anak nila nung nanganak sila, nasa 16 yata or 18, tapos ang natira lang mga dalawa. Kasi pag na-stress sila sa kasama nila, pinapatay nila yung mga anak nila, yun yung instinct nila eh. Ganun din pagka may male. Kaya sa iba, tinatanggal nila yung mga male sa mga cage, no, pagka buntis na. Kasi pag nanganak yung rats or mice, minsan yung male, kinakasta niya agad yung nanay, kaya nai-stress naman, pinapatay niya yung mga anak niya. So tinry ko na lang dito, hindi gumana. Pero sa iba, effective yun. Kagaya na sa may barkada ko, effective sa kanya yung colony breeding. Sa barkada ko doon, no, sa isang breeding cage is maraming female, parang 4 din or 3. Pero makata may mga anak na kumpulan lang doon, sama-sama, nabubuhay naman. So sa iba, effective yun. Sa akin kasi hindi gumana, tinry ko talaga kahit sa mice, no. Ginawa ko yun, nauubos yung anak nila. So ayun, kaya sa breeding pwede nyo gawing colony or solo lang, pwede nyo ma-try, nasa inyo kung tatry nyo siya. So ayun, okay, ngayon naman halimbawa nakapag-produce na kayo ng anak, ayan, ng anak na. So ang una nyo gagawin is same lang naman sila ng pag-aalaga ng hamster din, tsaka ng mga mice at tsaka rats. Magkakamukha lang yan, no? Huwag nyo hahawakan basta-basta yung mga anak, kasi sensitive yung mga magulang na yan. Pagka iba yung amoy ng anak ay pinapatay nila. Halimbawa yan, hinawakan mo bagong panganak, pinapatay nila yan, pwede nilang patayin. Pero depende rin kung sanay. Ito, sanay siyang hinahawakan yung mga anak niya, kasi ito yung una kong breeder. Actually, anak niya ito, breeder na rin, nakailang produce na rin sa akin yan. Ito, anak niya rin, tsaka ito, yan, marami yan mag-anak. Ang anak kasi ng rats, no, tsaka sa may mice, sa experience ko, pinakamarami is 12 yung nagiging anak nila. Yun, sa 12 na anak niya, 3 yung tinira kong female na ginamit ko. Yan, mga nagagaling na breeder na ngayon. Sobrang dami rin na mag-anak. Kaya na to ngayon siya, ang anak niya is 11, ang anak na to ay 8. Ito dati, ang anak na to ay 10, naging 8 na lang. Ay 8 ba? Parang 5 na lang. Ewan ko bakit kinakain niya ngayon, no? Na-stress siguro. So ayun, pero ganun talaga. Minsan may nangyari talaga ganyan, nangyari yan na minsan nauubos yung anak nila, no, sa stress, no. Pero pag gaya ng mga anak nila is nagwa-white na gaya na to, ayan, pakita ko sa inyo to isang ano ko na. Ito yung sabi kong 10 yung anak, pero ngayon nabawasan, naging 5 na lang ata to, 6, 5, ayan, 5 na nga lang. So yan, anak yan ng unang breeder na pinakita ko sa inyo, yun yung nanay niya. So ayan, no, pag ganyan nakalaki yung pups, pwede nang hawakan yan. Basta nagkaroon na ng balahibo, pwede na siyang hawakan. Pero huwag nyo hawakan pag sobrang liit pa, or huwag nyo susubukan na ililipat siya ng cage. Halimbawa, kakapanganak niya tapos nilipat nyo siya ng kulungan para maibukod. Huwag nyo nang ilipat, kasi malaki yung chance na hindi niya nabuhayin yung anak niya pag nanibago siya sa lugar. Kaya ako, nililipat ko is mga 3 days bago siya manganak. Sa pagpapalit naman ng beddings, no, ng kusot, wala akong exact na days or weeks bago magpalit ng kusot. Nakadepende yun sa sa akin, kung gaano karami ang laman ng isang cage. Gaya ng ganito, ang laman lang na to ay 4, kaya hindi ganun kabilis na dumi yung beddings nila. So kung compare natin dito, mas maraming dumi yung nandito dahil mas maraming rats yung laman nito. Kapag naman sa merong mga anak, ayan, hindi sila pwedeng hawakan pagka maliit yung anak. So sa pagpapalit ng beddings, no, antayin nyo na yung pups ay magkaroon ng balahibo. Pag may balahibo na, safe na yung palitan. Hindi naman maninibago yung nanay nun sa pagpapalit nyo ng beddings. Antayin nyo lang natubuan ng balahibo yung mga ganito kalaki. Ayan, halos pwede nang palitan yan pagka namumuti-muti na ng ganyan, or kaya antayin yung ganito. Ayan. So ito, maraming anak yan.
May problem kasi to isa na to, iiling-iling yan eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Ang anak niyan ay marami rin eh. Tapos yun lang ang natira. Ewan ko kung nai-stress ba siya o ano. May problema kasi siya kaya tatanggalin ko na yung pagka kumakain na ng bukod yung anak niya. Ayan, pansinin nyo, umiiling-iling. Yan. Bale, pag kumakain na yung anak niya, tatanggalin ko na yung female na yan para mapalitan na siya. So yun sa beddings, nakadepende sa dami ng laman ng cage nyo. No, tingnan nyo lang kung madumi na ba yung beddings nila kasi hindi naman yan agad-agad dudumi. Actually lang hinispecific kasi yan is ihi ng beddings natin na kusot, no. Tapos sa pagwawalay naman ng anak, usually nagwawalay ako ng anak mga 21 days. Yan. Pero depende, tinitingnan ko kung kaya nang kumain. Basta nakita kong kumakain na sila kahit dumidede pa. Sinasantya ko yung katawan nung nung mga rats. Kapag tansya ko na kain ng mabuhay mag-isa na kumakain na, yon, binubukod ko na, pinawalay ko na. So ito, nawalay ko na to, mga ano na to eh. Parang mga 1 week na rin halos na nawalay ko sila. Yan. Yan nyo, hindi naman sila ganun kalalaki. Basta nakita kong kumakain na sila pag sumasabay na sila kumain sa nanay nila. Binawalay ko na yan. So ayun, yun lang, ganun lang ang pag-alagang ginagawa ko. Bale, colony, kapag breeding ko, colony sila pagka ipapamate ko sila. Yan, colony magkakasama, and then pagka nakita kong lumalaki na yung tiyan at tansyado kong malapit na mga anak, bubukod ko na sila para pag nanganak sila ay nakasolo na sila, iwas yung stress. Kaya na to, ayan, ang lulusog ng anak niya. Sobrang galing talaga mag-parents no isa na to. Magaling siya mag-parenting. Siya yung nanay nung lahat na yun, di ba? Kung compare niyo yung anak na to, halos yung anak niya is mga 3 days na, no? Kasi na-skip ako ng video ng recording nung nakaraan. Actually ibang araw to. So kung mapansin niyo yung anak na to, almost kasing laki na ito ng mga anak niya. Ayan. Magaling talaga siya mag-parenting. Yan yung una kong breeder na babae, kaya sobrang inaalagaan ko rin yan. Tapos ayun nga, gulay din. Sobrang importante ng gulay sa kanila. Normal na gulay na pinapakain ko sa kanila. Pag bagong panganak, lagi ako nagbibigay ng malunggay. Tapos sa mga breeder naman, sa mga pinapalaki, pagka walang gulay na available na dito na nakukuha, ginagamit ko lang is kangkong. Yun, kangkong. Nuhugasan ko lang tapos pinibigay ko sa kanila, nahalok sa pagkain. Bale, pag nagpapakain ako, ang pagkain na is pellet, tapos mayroong konting dog food, tapos yun, gulay, para healthy rin, iba-iba yung nutrients na nakukuha nila, hindi lang puro sa pellet, no? Tapos sa tubig, ayan, lagi ako nagpapalit ng tubig kada tuwing pakain, napalitan ko tubig nila kasi actually sa buong buong maghapon ubos yan, ito ubos nila yan, kaya pakita ko sa inyo, ayan, wala na itong laman. Kaya tuwing pakain talaga is nagre-refill ako ng tubig, kaya mas healthy rin sa kanila yon na laging fresh yung tubig nila na iniinom. Tapos yung pag nagpapakain naman ako, isang beses lang tuwing gabi kasi mas active naman sila sa gabi, no. So ayan, makikita nyo naman effective naman yung breeding ko. Yun, ganun lang ang ginagawa kong technique sa pag-breed, no. Effective naman. Pero pag nag-breed kayo, try nyo yung iba't ibang types din ng breeding, no. Try nyo yung colony na walang tanggalan, yung magkakasama lang yung mga female hanggang sa mga anak. Kasi baka gumana sa inyo. Kasi dati sa akin gumagana naman, sabi ko nga. So pwede nyo i-try. Tapos sa pagkain naman, hindi naman sila mapili kung anong papakain nyo lang na meron, no, kahit tinapay nga lang. Kung ano lang accessible na meron sa inyo na mura lang, para hindi rin ganun ka taas yung maintenance nila. Tapos same lang naman yan, yung breeding ng mice and rats, magkamukha lang halos, no. Ang pinagkaiba lang talaga nila is yung size nila. Mas malalaki lang talaga yung kailangan mong kulungan sa rats. So ito isa na to, ayan, malapit na rin itong mga anak. So ayun lang, sana nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga nag-aaral na mag-alaga ng daga, mag-breed. Sana nakatulong tong video na to. Kung nag-enjoy kayo sa panonood, pa-like naman at share, pa-comment na rin yung mga experiences nyo na sa pag-aalaga ng daga. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood.